So ayan mga kadiskarte, dumating na yung piyesang in-order natin. Pwede natin ikabit to. Itong washing machine na to, kaya ganito yung piyesa na in-order ko. Itong gear reducer niya. Kasi maingay na. Pagka sa kabilang direksyon yung ikot, maganda yung ikot niya. Pero pagka reverse na, yun, maingay na. Hindi na umiikot yung propeller, pero talagang maingay. Pero pagka reverse ulit, pagbalik ulit, yun, okay. Pagka ganun sakit na washing machine nyo, ito na ang palitan nyo agad. Yan, wag na kayong bibili ng piyesa-piyesa, yung sa loob, mga piyesa-piyesa na isa-isa. Wag na, buo agad ang bilhin nyo kasi pagka bumili kayo ng piyesa-piyesa lang, katagalan ng panahon, yung water seal, ito yung pinaka oil seal niyan to. Oil seal sana to, kaya lang naging water seal. Kasi tubig naman yung pinipigilan niya. Yan, masisira yan, tutulo ang tubig yan. Pag tumulo ang tubig dito sa baba, mababasa yung belt. Kahit gaano pa kalakas yung makina nyo, kahit gaano pa kahigpit yung belt nyo, pag nabasa ng tubig na may sabon yan, mag-i-slide yan. So dapat, pagka nasira yung gearbox, palit agad ng buo, bago agad, para walang aberya. Hindi ako nagpapabili ng mga piyesa-piyesa lang. Pag nasira gearbox, buo. So sana samahan niyo akong matapos sa kadiskarte. So yan, nakabit na natin. Sunod naman natin i-check yung dryer. Kasi papayos din daw na yung dryer nya. Ayaw daw gumana. Saka lang daw gagana pagka dinaganan dito. Yan. Pag dinaganan nilang ganyan, yun, gagana daw siya. Pero pag binitawan ng ganon, ayaw na. Kaya siguro nagkandabasag-basag na itong takip niyang to. Dahil sa kadadagan ng ganon. Ganyan. So, susunod natin to. Subukan natin isaksak kung gagana siya.
So wala, ayaw. Lilinisan natin yung contact point niya. Sana gumana na siya. So dito talaga yung sira niya. Dito sa may switch niyang to. Ito yung ayusin natin. Tingnan natin kung hindi pa pudpud yung contact point niya. Pagka pudpud na, hahanap lang tayo ng iba na pamalit. Pero kung okay pa, lilihain lang natin. So pagka yung dryer nyo ayaw gumana, ito ang tignan nyo muna. Bago kayo magpalit ng motor, magpalit ng capacitor, o check nyo muna yung fuse. Pag okay yung fuse, ito yung pangalawang i-check nyo, yung switch dito sa may takip. Yan. Baka kasi wala ng kontakto, kaya hindi na siya gumagana, wala ng kuryente pumapasok sa loob. Pero sigurado nyo lang hindi nakasaksak ha. So ito talaga yung sira niya mga kadiskarte. Yan. Kaya ayos ang gumana. Makapal pa yung contact point. Yun nga lang marumi. Kaya minsan nawawala yung kuryente, nawawala yung contact niya. Minsan meron, minsan wala. Yan, kaya sabi nila pagka dinadaganan doon nila, minsan gumagana, minsan hindi. Kaya nabasag yung takip niya dahil sa kadadagan. So ito yung lilinisan natin. Pagka nagkataon nangyari sa spin dryer nyo yung ganitong kaso, wag muna kayo magpapalit ng motor, wag muna kayo magpapalit ng capacitor. I-check nyo muna yung fuse. Pagka okay yung fuse, ito na yung pangalawang pulutin nyo. Kasi kalimitan talaga sa mga dryer, ang nasisira, capacitor at saka to. Kalimitan yun. So ito yung ayusin natin, lilihain lang natin ng bagya. Kunti liha lang. Tapos gagana na siya. So ayan mga kadiskarte, okay na siya. Subukan natin saksak kung gagana na siya. Ito tinapalan ko na lang to kasi basag na nga kanina. Hindi niya na masyadong niyaangat yung switch niya kaya naglolos minsan. So ngayon susubukan natin. Sana gumana na. Bilis. Yan, okay na. Subukan naman natin yung washing. Yung wash tab niya kung okay na rin. Okay. Lakas. So yan, good na lahat. Magana na lahat. So iayos na lang natin yung mga wire. Sasara na natin yung mga takip. Yan yung mga wire. Iayos na lang natin to. Tapos singilan na. So kung nagustuhan yung video natin ngayon, please naman po paki-subscribe yung aking channel, paki-pindot na rin yung bell notification para lagi kayong updated sa mga susunod pa natin mga videos. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye, God bless. At mabuhay po kayo.